Hi guys! For today's vlog, pupunta kami ng Ongpin and i-check namin yung mga latest price ng gold doon. So, meron kaming laging binibilihan doon, yung sa may G9, sa may Asul Jewelry. So, yung Facebook page nila is Asul Jewelry. So, doon kami pupunta kasi doon kami lagi bumibili. Samahan nyo kami guys. So, dito siya guys sa may Plaza Santa Cruz. Katapat lang nito yung Chinatown Ongpin Gold Center. Kung magko-commute kayo, pwede kayong bumaba ng Carriedo Station ng LRT. Tapos lalakarin nyo lang, makikita nyo tong plaza na to. Andito na yung Chinatown Gold Center. Kung nakamotor ka naman dyan sa may tapat, meron ding parking dyan. So, dito kami bumibili lagi guys. Ayan, sa may Ongpin. Pagka nakita mo na yung Plaza Santa Cruz, katapat nun yung may Ongpin, yung Ongpin Gold. So, dire-diretso ka lang pagpasok mo sa dulo yung G9. Pero pagpunta namin ng G9, sarado siya kasi ginagawa pala. Buti na alala ko meron silang store din dun sa may labas, sa may gilid. So, papakita ko yung picture dito kung saan yung store nila sa may labas. So, ito dito sa may side, yung malaking arko, papasok lang kayo dyan. And pag nakita nyo itong may Chinatown Gold Center, ayan yung store nila. And yung latest price ng gold, guys, nagmahal na naman. So, yung latest price, nag-start ako palang bumili ng gold is year 2020 or 2019. Yung unang bili ko is nasa 2.9 pa lang per gram. Pero ngayon guys, yung regular na gold nasa 3.3 na per gram. Yung special 3.350. And then yung VSPL, i-flash ko dito yung price niya sa screen. So, ayan yung price niya. Grabe yung pag-increase ng price ng gold, guys. And meron pala akong mga previous na vlog about gold. Kung ano yung mga number na nakasulat sa jewelry and ano yung pinag-iba ng 18K, ng 21K. So, lalagay ko dito sa taas yung video, yung card. I-click nyo na lang to watch the video. So, ito yung binili namin. Pakita ko na lang din sa inyo. So, ito yung nabili ko, guys. Paper clip chain siya. Ayan. And then, 18 inches ito. Ang total niya gram is 3.32 grams. So, ayan siya. Kasi, di ba, in ngayon yung mga paper clip na chain. Ayan. And then, naalala ko, since bumili na rin lang kami nito, is akyat na kami sa second floor. So, sa second floor kasi meron doon na bilihan ng yung mga charms, yung mga piyaw, yung mga balls na nilalagay sa piyaw, yung mga beads. So, bumili na rin kami doon. Ito kasing, itong binili kong piyaw bracelet na to, yung pinaka-piyaw na una kong nabili is nasira siya. So, yung sinasabi, yung paniniwala kapag ka nasira yung piyaw is sinave ka niya sa bad luck or any incident. Ayan, papakita ko sa inyo yung piyaw. Ayan siya. Nag-crack yung meron siyang putol sa may pinakabibig niya tsaka dito sa may puwetan niya banda. So, ito siya. So, bumili ako nito. Yung ganito na piyaw lang is 450. Ayan yun, 450 to, guys. And then, since may beads pa naman ako, hindi na ako bumili ng beads. Ang ginawa ko na lang is, pinagawa ko na sa kanila. Ito lang yung binili ko, yung piyaw. So, hindi nila ako siningil sa labor Pero, kapag hindi ka bibili, papagawa mo lang 50 pesos. Halimbawa, may napatid lang, papagawa mo 50 pesos yung charge nila. Pero ito, since bumili ako nitong piyaw, sila na yung naglagay dito sa may parang elastic na rubber na to. Pero same na beads yung ginamit ko. And then yung kasama ko naman, bumili siya ng March and January. So, pakita ko lang yung konting-konting clip ng video na na-videohan ko habang ginagawa. Kasi bawal na mag-video dun, guys Even yun sa Asul, dati nakakapag-video ako. Ngayon, bawal na daw mag-video. Hindi na nila allowed. So, more on puro clip na lang yung mapapakita ko sa inyo. So, yun. Pag akit sa second floor, dire-diretso lang sa may pinakadulo, nandoon yung pinakabilihan itong mga piyaw na to. So, ayan. Pinapalitan ko siya, guys. Ayan na siya.
Mag-akit kayo sa second floor guys, dito sa M7 and M8 yan. So, pakita ko yung binili ng kasama ko na bracelet, Japan style, 3 gram siya. Ito yung sa akin 3.32 na paperclip na necklace. Ang ganda kasi ng ng paperclip, ito yung in ngayon. Kasi kahit wala na siyang pendant, ang ganda niya tingnan. Pwede ding i-layer. So, papakita ko lang malapit. Ayan, ano to, 18 inches. Ayan siya. Nilayer ko lang tong isa kong BCA na necklace. So, para lang may design. Pero kahit wala na tong BCA, kahit eto lang, kahit wala ka ng pendant dyan, ang ganda na. So, maganda talagang investment yung gold, guys. Kasi tingnan nyo naman, yearly, tumataas yung value niya. Kapag, actually, yung kasama ko dito is bumili siya ng bracelet. Pina-check niya sa pawn shop. 3 grams yun times 3.3. So, nasa 9.9 yung bili niya. And then, pina-check niya sa pawn shop, sa ML. Ang appraisal nila is nasa 9,000. So, 900 lang yung difference niya. 'Di ba? Ang bilis, tas tataas agad yung value. So, that's it guys. Ayan na yung latest na price. Mas mura pala sila guys kasi sa Mirage. Ito naman yung price ng Mirage. Ilalagay ko na lang din dito. Tapos siguro idikit ko yung kay ASOL para mapag-compare nyo. Yung pinakamaraming bumibili doon, pinakamaraming bumibili na store is yung Mirage Jewelry. Talagang ang daming pumipila, ang haba. Pero hindi ko pa natatry bumili sa kanila kasi nga siksikan. Tapos ngayon ko na naman, mas mura pala si ASOL. So si ASOL Jewelry talaga yung binabalikan ko. Hindi pa kami nakabili dito na kulang yung timbang. Meron din kasi yung mga previous na yung iba kong mga jewelry is sinalihan ko sa paluwagan. Alam niyo yung paluwagan, yung sasali kayo sa paluwagan pero yung sasahodin nyo is gold. So meron akong sinalihan na ganon. Pero pag nakukuha na namin yung item or yung jewelry, kulang yung timbang niya ng 1 gram or 0.1 gram. Pinipicture naman nung pinaka nagpapapaluwagan, pinipicturean and sinesend sa akin. Pero hindi ko alam ba't kinukulang. I think dun sa store na kinukuhaan niya kung bakit kulang yung timbang ng jewelry. So, etong si ASOL, hindi pa ako naka-encounter sa kanila ng kulang yung timbang and legit talaga na store. So, that's it guys. If you have any questions, please comment it down below and I'll try my best to answer your questions. Thank you for watching Rika G channel. Till my next video. Bye!